sa bayan ng Tumawini, kahit ating masasaksihan ang isang charity event na papangunahan ng iba't ibang riders club dito sa lalawigan ng Isabela. Isang charity ride ang matagumpay na isinagawa sa bayan ng Tumawini, Isabela sa pangunguna ng iba't ibang riders club mula sa lalawigan. Bitbit ang layunin makatulong sa mga nangangailangan at naipalaganap ang diwa ng pagkakaisa. Nagsama-sama ang mga riders sa ilalim ng temang Ride for Hope, Ride for Life, nagkakaisang samahan, isang misyon at isang pag-asa. Iba't ibang riders sa Isabela ang nakiisa sa charity event sa bayan ng Tumawini. Layunin ng aktibidad na makapaghatid ng tulong at pag-asa sa mga mamamayang nangangailangan, kasabay ng pagpapakita ng pagkakaisa ng mga motorcycle enthusiasts sa probinsya. Ayon sa organizer, higit pa sa isang simpleng pagtitipon ng mga riders ang programa, dahil sa nagsilbi itong pagkakataon upang maipakita ang malasakit sa kapwa at responsibilidad sa komunidad. Ako po si founder Renan Tagurat, founder po ng United Riders Group of Quirino, at national president po dito sa Arto RAI. Sir, gaano po kadalas itong activities na ginagawa niyong charity, sir? Actually, na-schedule po yan base sa programa po namin 3 times in a month. Every Sunday po yan na nagaganap. Ang highly priority po namin talaga yung mga members of family ng riders, and meron din po yung mga nilalapit sa amin na talagang mas nakangailangan, and yun po yung mga indigent po talaga. Hindi po lahat ay pwede po namin tulungan. Gaano na po katagal, sir, itong club na inyong pinamumunuan? Yes sir, bali ako po sa founder po, nagsimula po yun ng 2011, pero 2009 pa po, matagal na po nag-start itong charity event ng Region 2. So, gaano po kadami, sir, itong mga inaasahan yung dadalo po dito sa charity niyo, sir? Ang active po na list po namin, entire the Region 2 is 32 groups na grupo. At iba't ibang grupo nga lang po yan, pero 32 groups po yung active po namin. Unang-una, nagpapasalamat kami sa mga kapwa raming riders dito sa riding community at nandito sa Region 2, at inaanyayaan po namin kayo na pwede po kayo makisali po dito sa Region 2 Alliance Riders Group Incorporated. At ito po ay lisensyado pong grupo ng samahan na kami po ay handang makipag-ugnayan at tumulong din po sa aming kapwa riders. Ako nga po pala si Billy ng Isabela. Ako po ay National Board of Directors po ng the Unified Tricycle Riders Club. Ano po yung qualified na mabibigyan ng mga gantong charity, sir? Actually sir, tinitingnan po namin sino yung mga kababayan po namin dito na papaspalad po talagang qualified po na kailangan ng tulong po ng DUTRCPI. Dito sa Tumawini, sir, sila po yung lumapit sa inyo o kayo ba yung namili, sir? Nilapit po sila sa amin ng isang concerned citizen po na gumawa po kami ng konting background check bago po namin sila nilatag sa aming charity. Sa lahat po ng aming kasamang Riders Club dito sa Isabela at sa Cagayan, nais ko pong magpasalamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta sa aming ginanap na third charity event po ng Tumawini. Nais ko din pong magpasalamat sa aming multi-awarded Mayor Venus Torian Bautista, sa aming Vice Mayor at sa mga SP members po na suporta din po sa aming programang ito dito sa bayan ng Tumawini. Sa aming mga kasamahan sa tricycle sector po, hinihikayat ko kayong sumali po, umikisa sa amin dahil dito po sa aming grupo, kapakanan po ng mga tricycle sector po ang aming pinaglalaban. Kapakanan po natin sa tricycle sector po inaayos at patuloy na ayos sa pagdaan ng panahon ay meron po tayong grupo na kailangan tumayo sa kalip po tayo. Yung ginawa is pangatlong charity na po namin ito. Unang charity po namin ay ginanap noon sa San Pedro, Tumawini, Isabela. Siya po ay
ay taga-barangay ito po ang naging beneficiaries namin na nasunugan po noon. Siya po hindi din namin members. Lahat po ng beneficiaries po namin dito ay hindi po namin member. Kung bagkus po ay mga mamamayan po ng bayan ng Saan ang gagalingan po ng inyong binibigay na tulong? lahat po ng mga members po namin ay nag-aambagan at yun po ang hinahatid naming tulong sa mga beneficiaries po na tinutulungan. Ako po si Jen Francisco, Miss Jen Guapang Malo ng Nueva Vizcaya. Ano po yung inyong hadikain sa inyong ginagawa? Sir, para tumulong sa mga, lalo-lalo na sa mga child, mga batang may kapansanan, yun ang priority ko po kasi sila po yung mas deserve sa na tutulungan. Papasalamat po ako sa buong mundo, lalo-lalo sa mga riders, club riders, solo riders, vloggers. Sila po yung unang-unang tumutulong sa mga beneficiary namin ng bawat club. Ako po si Randy Rafael, tiga Liwanag Tumuwini. Founder po ako ng Isabela Pro Bikers. Tumuwini chapter po. Layunin po namin na na makatulong sa mga nangangailangan. Especially sa mga road safety po. Sa mga gusto pong tumulong ganun. Open naman po kami na tumanggap kung sakaling meron mga gustong magbigay ng donation, sir. Alicia sir, malayo po dito sa bayan ng Tumawini, di ba sir? Gaano po kahalaga itong ginagawa yung charity event, sir? Kasi mahalaga po ito dahil sa mga nangangailangan. Saan po nang gagaling yung naitutulong nyo para sa mga charity na ginagawa nyo? Sa sarili namin, Gaano po kadalas sir na ginagawa nyo itong mga charity event? hindi po sa charity po na nakikipit. Meron po ba kayong gustong idulog o pasalamatan sir? Marami po sir, lalong-lalo po yung mga mga riders po na nandito. Maraming po sa lahat sa kasama namin na ilang chapter sa Pangisa nila. Meron pa gustong batiin sir? Baka may gusto kang batiin? Sige sir, binabati ko yung mga kasama ko sa aking shelter, nandito kasama. Dito kami ngayon sa charity third national charity ng PRCP. Pala si Eric Santiago, commissioner ng PRCP Isabela. Sumusupport ako sa ibang grupo. Sabot namin mga kaya sa buwan ng aming scheme. Gayon pa man sir, charities dito sa Force sa solid kami sumusuporta ng buong URCP Isabela. Wala sa presidente na si Saan po nang gagaling yung pondo na inaabot, aabot tulong nyo sir sa charity na inyong ginagawa? yung kondo naman na ginagamit ang mga police. Diba? Meron kami monthly due na ginagawa kada buwan. Gaano nyo kadalas ma'am ginagawa tong gantong charity event? Sa sir, sa Region 2 Riders Alliance Incorporated, meron po kaming 3 weeks na schedule per month. Depende din po sa schedule kasi by province po kami nag-schedule. Then, meron din pong sinasabing private charity po, like po ng TUTRC 5. Private po. Ano po yung qualified ma'am na beneficiary ng inyong Riders Club na pinamumuno? Ano po, yung mga risk na po siya, yung mga totaling parang dialysis, yung mga talagang paid na po sila, kailangan po talaga ng financial support. Saan po nang gagaling yung ma'am yung mga financial na inyong tinutulong sa mga... Yun po yung sinasabi nilang sir, basta helmet. Yung by member po nagbibigay ng counting tulong para po sa beneficiary. Ilang club ma'am tong inaasahan yung dadalo ma'am sa inyong sa charity dito sa Ngayong araw sir kasi private po ito, mga madalang lang po kasi hindi nila schedule sa R2RA. Mga nasa list po kasi is 31 club. Kaano po yung kadedikasyon nyo para tumulong po sa mga... Tumulong para tao tulong. Sa ating
naulubat namin. So, ibig sabihin, sariling bulsa. Okay, sir. Meron po ba kayong gustong pasalamatan, sir? Maraming salamat po sa mga kasama rider. Nagpayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa mga riders at mga sponsor na naging katuwang sa matagumpay na pagsasagawan aktibidad na naniniwala ang mga kalahok na sa pamamagitan ng pagsama-samang pagkilos, mas marami pang buhay ang mabibigyan ng pag-asa at suporta. Ma'am, bilang parents po ng batang natulungan po ng Riders Club, ano po yung masasabi niyo po sa kanila, ma'am? Ayun, papasalamat. Handa sila tumulong sa mga tao na sakit, sa mga pangangailangan. Blessings po para marami sila. Ano po ba sakit ng anak niyo pala, ma'am? Cancer po. Okay. Cancer po sa Ilan taon na po ng anak niyo, ma'am? 9 years old. Paano yung mula nung pagkabati ng anak niyo, ma'am? Tapos na dahil. Yung August lang po nalaman niyo na may sakit po yun. Nag-aral pa po yung bata, ma'am? Nag-module pero may papasok na po. Sa mga nanonood po sa akin, nasama ko pa rin po sa gamutan niya. Agreement po kasi yung umabot po siya ng 5,000 sa akin. Sa matawag sa akin. Sino po gustong tumulong para sa akin? Contact number ko na lang po ang ibibigay ko sa akin. Sige, pakisabi na lang, ma'am. 0975-088-926. Sa Facebook account, ma'am. Sa Facebook account ko yung pangalan ko po sa Yana Sara. Magandang umaga, Kap. Ano po yung masasabi nyo dito po sa inyong barangay isinagawa itong charity event ng mga Riders Club dito sa Isabela, Kap? Okay, good morning sa Margot TV Broadcasting Network. Yung kasalukuyan ngayong nangyayari o programa dito sa aming barangay, dito sa barangay, ay napakagandang programa po ito dahil may mga pangangailangan sa barangay na natutugunan naman po ng Riders Club. Isa po itong adhikain na nakakatulong sa mga nangangailangan. Kaya dito po sa aming barangay, as a father of this barangay, ako po ay nagpapasalamat at isa sa aming constituents ang kanilang natulungan na mabigyan ng medical support sa pagbibigay ng wheelchair. Ito nga po ay isang halimbawa ng tulong na kailangan mapagtuunan ng national na ginagawa po dito sa lokal. Halimbawa po ito na kailangan yung mga ginagawa ay mas marami pang maibibigay na tulong. Kaya nga po, tulad ng sabi ko kanina, itong grupo na ito, Riders Club, ay patunay lamang na tumutulong at gumagawa ng paraan para makapaghatid ng tulong sa mga barangay. Kaya muli, nananawagan ako sa national, sa level ng national, na tumulong din po kayo sa baba, tulad po sa mga barangay, na kung ano po yung mga kailangan na tulong ay maibibigay nyo rin. Tulad po nito na maliit man na bagay, pero nararamdaman namin dito sa baba. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Patrolman DJ Kurugan, isang mobile patrolman po ng Community Police Station. Gaano kadalas, sir, na nangyayari itong charity event dito sa bayan ng Tumawini? So sa mga ganyang charity events, itong Tumawini na siya talagang magandang posibilidad ng Tumawini na nagsaan ng mga maraming event dahil magandang pamumuno natin
Tumawini ako. So, sa Tumawini sa Maynila, pasensado po. Kaya maganda po yung bawat venue, kaya pinupuntahan po ng ating mga bisita. So, madalas din sir, kasi itong bayan natin is maayos po at masagana. Bilang kapulisan sir dito sa bayan ng Tumawini, ano po yung paghahanda nyo ba itong hindi natin naasahan na kakaroon ng charity? Bali sa ano po siya, kasi pag may yung ganyang event o biglaan, ang pulis ay lagi pong nakahanda sa anumang pangangailangan ng mga humingi ng tulong na seguridad o mga request sa amin. Ang kapulisan ng Tumawini ay lagi pong nakahanda sa anumang paghingi ng police assistance. Sa ganitong event po ang aming gusto iparating, hinihingi namin ang magandang pamamalakad ng mga gumagawa ng event. Kaayusan at peaceful at kung ano man yung goal nila, sana mapatupad nila ng maayos at tulong-tulong para sa kagaganda ng ating pamayanan. Sa mga motorista po natin, lagi po natin isipin yung safety po lagi ng bawat isa. Magsuot po ng tamang protection gears like po sa helmet, mga sa kamay, sa tuhod, dapat po yung mga gym po tayo. Tapos dapat po number 1 po may driver's license. At huwag po basta-basta magpaneho ng hindi naka-register ng motorcycle. Number 1 po kasi safety nesa sa kayong tigan lang po dapat ang dala natin mga dokumento ng ating motorcycle. Sa pagtatapos ng programa, nangako ang mga organizer na ipagpapatuloy ang mga kalintulad na gawain pangkamanggagawa upang mas marami pang komunidad ang kanilang maabot at matulungan. Patuloy sa aktibidad na sa likod ng hilig ng pagmomotorsiklo ay naroon ang malasakit at pagkakaisa para sa kapakanan ng kapwa. Mula dito sa bayan ng Tumawini, Isabela, ako ang inyong lokalong correspondent, Ariel Torres, para sa Margo TV Broadcasting Network.